Noong June 28, 1919, formal nang nagwakas ang unang digmaang pandaigdig sa pamamagitan ng kasunduan sa Versailles. Subalit ang kasunduang ito na inaasahang makapagpapanatili ng kapayapaan ay naging mitya pa ng isang panibagong digmaan. Sa videong ito ating talakayin ang mga pangyayaring naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga dahilan ng pagsiklab nito, ang mga pangyayari noong digmaan at ang paghupa ng karahasan. Hindi naging epektibo ang kasunduan sa Versailles upang mapanatili ang kapayapaan matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ito ang pinagmula ng tensyon na hahantong sa ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming hindi nalugod sa mga tadhana ng kasunduan sa Versailles. Nariyan ang Germany na nagkaroon ng matinding galit dahil sa natanggap nitong parusa. Ang Japan at ang Italy naman ay bigong makakuha ng mas malawak na teritoryo na layunin nito sa pagbagsak sa digmaan. At ang mga bansa sa Asia at Africa na umaasang makakamit nila ang kalayaan matapos ang digmaan, subalit sa halip ay ipinasailalim sila sa mandate system. Naging malaking kawalan naman para sa League of Nations ang pagtanggi ng makapangyarihan noong Estados Unidos na sumapi rito. Para sa Estados Unidos, ang hindi pagsapi sa liga ay paraan upang makaiwas ito sa mga kaguluhan sa Europa. Matapos ang digmaan, maraming bansang sadlak sa kahirapan ang sumandig sa Estados Unidos. Subalit, noong 1929, kasabay ng hiyawan ng mga stockbroker sa Wall Street ay ang pagbagsak ng ekonomiya ng Estados Unidos. Gayon din ang ekonomiya ng maraming bansa sa Europa. Ang pangyayaring ito ang tinaguriang Great Depression. Bunsod ng Great Depression, marami ang nawalan ng hanap buhay at tirahan. Nagsara ang mga bangko at nalugi ang mga negosyo. Maraming tao ang nagutom at marami rin ang kumitil ng sariling buhay. Ang matatag na demokrasya ng Estados Unidos, Great Britain at France ay nakabangon sa krisis noong 1930. Subalit may ilang demokrasyang bigong matugunan ang naturang krisis ekonomiko. Dahil sa pagkadismaya sa kawalan ng kakayahan ng demokratikong pamahalaan na tugunan ang mga hamon ng Great Depression, umiral ang pasismo sa ilang bansa sa Europa. Ang pasismo ay ang ideolohiya kung saan itinuturing na higit na mahalaga ang kapakanan ng pamahalaan kaysa sa mamamayan. Dito pinaniniwala ang dapat maging tapat ang mga mamamayan sa pamahalaan at sa bansa. Ito ang tinukoy na paraan upang makaahon ang bansa mula sa kahirapan. Totalitarianismo ang umiral na pamahalaan sa mga bansang naniniwala sa pasismo. Ang totalitarianismo ay isang sistema kung saan nagkaroon ng ganap na kapangyarihan ang pamahalaan sa lahat ng aspekto ng pamumuhay ng mga mamamayan. Tatlong diktador ang nakilala sa panahong ito. Ito ay sina Adolf Hitler ng Germany, Benito Mussolini ng Italy, at Joseph Stalin ng USSR. Sa Germany, pinamunuan ni Hitler, isang veterano ng unang digmaang pandaigdig, ang Nazi Party. Nilayon niyang muling iangat ang karangalan ng Germany sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo nito. Sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler, naganap ang isa sa pinakamalagim na pangyayari noong ikalawang digmaang pandaigdig at sa kasaysayan ng daigdig, ang Holocaust. Kinamuhian ni Hitler ang mga Jew na itinuturing niyang mababang uri ng tao. Ang mga Jew ang itinuturong dahilan ni Hitler para sa lahat ng mga suliranin sa Germany. Ninais ng mga German na lipunin ang mga mabababang uri ng lahi at panatilihin ang kadalisayan ng lahing Aryan o ang mga taong Germanic. Sa simula, tinanggalan ang mga Jew ng mga karapatan. Sumunod ay marahas silang itinaboy mula sa Germany. Pagkatapos ay tinapon ni Hitler ang mga Jew sa mga ghetto o ang lugar kung saan ibinukod ang mga Jew mula sa lahing Germanic gamit ang pader na gawa sa bato at barbed wires. Doon hihintay na mamatay ang mga Jew mula sa gutom at sakit. Upang mapabilis ang paglipol sa mga Jew, ipinatupad ni Hitler ang final solution. Sa ilalim ng patakarang ito, may mga Jew na agarang pinatay sa kanilang mga bayan. May ilang dinala sa mga concentration camp upang doon ay gawing alipin, pag-eksperimentuhan at paslangin. At ang iba naman ay pinadala sa execution camps, kung saan maramihang pinaslang ang mga Jew sa gas chambers gamit ang cyanide. Marami sa concentration camp ang itinatag sa Poland at Germany.
Sa kalaunan ay nakapagtatag din ng concentration camp sa mga nasakop na bansa ng Germany. Ang pinakamalaking extermination camp ay itinayo sa Auschwitz. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, tinatayang may 6 na milyong katao ang namatay sa Holocaust. Umabot hanggang sa Asya ang epekto ng Great Depression. Sa Japan, maraming mamamayan ang nawalan ng hanap buhay at naghirap. Upang lutasin ang pagkalumok ng ekonomiya ng Japan, iminungkahi ng mga pinunong militar nito ang pananakop ng mga teritoryo sa Asya. Nilayon nilang magtatag ng imperyo sa Asya sa ilalim ng pamumuno ng kanilang emperador na si Hirohito. Sa ganitong paraan nila ipinamalas ang nasyonalismo. Taong 1931 nang sinakop ng hukbong sandatahan ng Japan ang Manchuria. Ipinagwalang bahala nito ang protesta ng League of Nations at sa halip ay tumiwalag mula sa Liga. Ito ang unang banta ng bagong kamit na kalayaan at ang una ring pagkakataon na hinamon ng isang bansa ang kapangyarihan ng League of Nations. Dulot ng kawalang aksyon ng League of Nations sa agresyon ng Japan ay nasundan pa ito ng iba pang paglabag sa kasunduan. Samantala, ipinatupad naman ng Great Britain at France ang patakaran ng appeasement o pagpapanatili ng kapayapaan sa harap ng mga paglabag ng Germany sa kasunduan sa Versailles. Alinsunod din sa patakarang appeasement ang pagganap sa Munich Conference sa pagitan ng Germany, Great Britain, France at Italy noong September 29, 1938 na pagkasunduang mananatili sa Germany ang Sudetenland sa kondisyong ititigil na nito ang pananakop ng mga bagong teritoryo. Samantala, upang patatagin ang puwersa laban sa Germany, nakipagkasundo ang France at Great Britain kay Joseph Stalin ng USSR. Lingid sa kaalaman ng dalawa, lihim na lumagda ang USSR at Germany sa Non-Aggression Pact noong August 23, 1939. Hindi ikinatuwa ni Stalin ang hindi pagsali rito sa komperensya sa Munich. Pinangakuan din ng Germany ang USSR ng teritoryo. Hindi tumapad ang Germany sa kasunduan sa Munich. Noong September 1, 1939, sinalakay ng Germany ang Poland gamit ang estratehiyang Blitzkrieg o ang tinatawag na Lightning War. Mabilis at biglaang sinalakay ng Germany ang Poland. Sa pagkakataong ito, hindi pinalagpas ng Great Britain at France ang Germany. Noong September 3, nagdeklara sila ng digmaan sa Germany. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naging madugo at mahaba ang pangyayari noong ikalawang digmaan sa Europa. 1940 ng Abril, naglunsad ng Blitzkrieg ang Germany laban sa Denmark at Norway. Nagapi ang Denmark matapos lamang ng 4 na oras. May 1940, napasakamay ng Germany ang Netherlands, Luxembourg at Belgium. June 1940 naman, pumanig ang Italy sa Germany. Nagdeklara ng digmaan ang Italy laban sa France at Great Britain. Sa parehong buwang ito, sumuko ang France sa Germany at inilunsad ng Germany ang Operation Sea Lion laban sa Great Britain. Taong 1941, sa banta ng pananakop ng Germany, sumapi ang Bulgaria, Romania at Hungary sa Axis powers. Taong 1941 din sinakop ng Germany ang Yugoslavia at Greece, mga bansang kaalyado ng Great Britain. Noong June 22, 1941 naman inulunsad ni Adolf Hitler ang Operation Barbarossa upang sakupin ang dating kaalyadong USSR. Sa Asia Pacific naman, ipinagpatuloy ng Japan ang pagpapalawak nito ng imperyo sa ilalim ng propagandang Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Di umano ang layunin ng Japan ang sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Asya sa ilalim ng pamumuno nito. Iginiit din nito na ang Asya ay para sa mga Asyano. Taong 1937, ito ang taon kung saan formal na umanib ang Japan sa Axis powers. Dahil sa banta ng Estados Unidos sa ambisyon ng Japan patungkol sa Asia-Pasipiko, sinalakay ng mga hukbong Hapones ang base militar ng mga Amerikano sa Hawaii. Ika-7 ng Disyembre taong 1941 nang salakayin ng Japan ang Pearl Harbor. Bunsod nito, nagdeklara ng digmaan ang Estados Unidos sa Japan noong ika-8 ng Disyembre. Sa pakikilahok ng Estados Unidos sa digmaan, higit na lumakas ang Allied forces. Unti-unti rin pumanig sa kanila ang tagumpay. Noong December 22, 1941, nagpulong sina Winston Churchill ng Great Britain, Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos
at Joseph Stalin ng USSR upang bumuo ng isang estratehiya laban sa Germany. Dito na nag-umpisa ang pagwawakas ng karahasan. June 1941 sa South Africa, nagapi ng Allied Forces ang kaalyadong Africa Corps ng Germany. June 1941 din sa Russia, bigong salakayin ng hukbong German ang Moscow dahil sa taglamig doon. Nagyelo ang mga kagamitang pandigma ng mga German at mula sa kanilang hukbo ay may nasawi na may kalahating milyong sundalo. Pebrero 1943, sumuko ang German sa Stalingrad. September 1943, sumuko naman ang Italy sa Allied Forces bagamat nagpatuloy ang pakikipagdigma ng mga Italyano hanggang sa pagsuko ng Germany noong 1945. June 1944, sa tinaguriang D-Day, ginapi ng pinagsamang puwersa ng British, Americans, French at Canadian ang mga German sa Normandy. Tagumpay ng mga itong palayain ng France, Belgium, Luxembourg at malaking bahagi ng Netherlands. December 1944 naman, natalo ng Allied Forces ang Germany sa Battle of the Bulge. Buwan ng Abril 1945, nagpakamatay si Hitler at ang asawang si Eva Braun. Tinanggap ng Allied Forces ang walang kondisyong pagsuko mula sa hukbong militar ng Germany noong ika-7 ng Mayo taong 1945. Ika-8 ng Mayo nang opisyal na nilagdaan ang pagsuko sa Berlin. Dito nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa. Samantala, napipinto na rin ang pagwawakas ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Asia-Pasipiko sa mga panahong yon. Buwan ng Abril taong 1942, sumuko ang Allied Forces sa Pilipinas sa hukbong Hapones. Dito rin naganap ang Bataan Death March. June 1942, nagapi ng Allied Forces ang puwersa ng Japan sa Battle of Midway. October 1944, nagapi ng Allied Forces ang Japan sa Battle of Leyte Gulf. Sa parehong buwan, muling nabawi ng Estados Unidos ang Pilipinas mula sa Japan. Agosto 1945, sa pasya ng Pangulong Harry Truman ng Estados Unidos, pinasabugan ng atomic bomb ang mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Matapos ang pagpapasabog sa Hiroshima at Nagasaki, noong ikalawa ng Setyembre taong 1945 ay formal na sumuko ang Japan. Naganap ang seremonya sa barko ng Missouri sa pangunguna ni General Douglas MacArthur. Dito nagwakas ang ikalawang digmaang pandaigdig sa Asia-Pasipiko at sa daigdig. Bago ang opisyal na pagwawakas ng digmaan ay ginanap ang dalawang komperensyang nilalayong talakayin ang kapalaran ng Europa matapos ang digmaan. Ang komperensya sa Yalta noong February 1945 at ang komperensya sa Potsdam noong July 1945. Ang unang komperensya ay dinaluhan ni Stalin, Churchill at Roosevelt at ang ikalawa naman ay sina Stalin, Churchill at ang humalili sa yumaong si Roosevelt na si Harry Truman. Sa ilalim ng dalawang komperensya, napagpasyahan ang mga sumusunod. Una, demilitarisasyon sa Germany. Ikalawa, paghahati ng Germany sa kanlurang Germany sa ilalim ng Estados Unidos at silangang bahagi ng Germany sa ilalim ng USSR. Ikatlo, pagbabayad ng Germany ng bayad pinsala. At ang hikauli ay ang pagbibigay ng mga nasakop na teritoryo ng Japan. Marami namang pagbabago ang naganap sa daigdig dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Una, pinsala sa buhay at ari-arian. May 40 milyong Europeans ang nasawi sa digmaan. 2/3 nito ng kabuuang bilang ng mga nasawi noong digmaan. Maraming lungsod ang nawasak tulad ng London, Warsaw, Berlin, Hiroshima, Nagasaki at Maynila. Ang ikalawa naman ay ang pagkamit ng katarungan. Niliti sa Nuremberg Trials ang mga paglabag ng karapatang pantao noong Holocaust sa Germany. 12 sa 22 nasakdal na opisyal ng Nazi ang pinatawan ng parusang kamatayan. Pinagbayad ang Germany ng $20 billion bilang bayad pinsala. Nagbigay rin ng bayad pinsala ang Italy sa mga naging biktima ng digmaan. Sa Japan, pinarusahan ng kamatayan ang 7 opisyal ng Hapon na sangkot sa digmaan kabilang si punong ministro Hideki Tojo. Ikatlo, pagkakatatag ng United Nations. Bunga rin ng kumperensya sa Yalta, itinatag noong October 24, 1945 ang United Nations. Ito ay isang samahang pandaigdig
na layuning protektahan ang mga kasapi nito mula sa agresyon at panatilihin ang kapayapaan. Binuo ito ng 50 kasapi sa pagkakatatag nito. Ika-4, pagbabago sa pamahalaan. Sandaling napasailalim ang Japan sa Estados Unidos. Sa panahong ito, binago ng Estados Unidos ang konstitusyon ng Japan at itinatag ang isang constitutional monarchy. Pinaamin ang emperador ng Japan na nooy tinuturing na banal na hindi siya Diyos. Ang emperador ang tumatayong monarkong konstitusyonal, isang simbolo ng Japan. Samantala, itinatag ng USSR ang komunistang pamahalaan sa Poland, Czechoslovakia, Hungary, Yugoslavia, Romania at Bulgaria. Sa bidyong ito ay ating tinalakay ang sanhi, mga kaganapan at pagwawakas ng ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na sa Europa. Sa susunod na video ay ating tatalakayin ang ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na sa Asya, kung saan kabilang ang ating bansa. At bilang pagtatapos ay nais ko kayong tanungin, paano binago ng ikalawang digmaang pandaigdig ang kasaysayan ng mundo? Kung meron kayong kasagutan, malaya nyo lamang itong ilagay sa comment section. Kung nagustuhan nyo ang videong ito at ang mga ganitong content, bisitahin lamang ang aming Facebook page na Knowledge Power TV. You are one click away from supporting us. Maraming salamat!